Nakanino ang 21 Great Blades? Sinong malalakas na swordsman ang may hawak ng mga maalamat na espadang ito? Siguro ay narinig nyo na ang 12 Supreme Great Blades, isang klasifikasyon ng mga sandata na karaniwang hawak ng mga malalakas na tuwan sa One Piece, katulad na lang ng Yoro ni Mihawk. Pero baka ang hindi nyo pa alam ay isa lang ito sa 5 klasifikasyon ng sandata na ipinakita sa storya. Sige, paliwanag natin. Sa mundo kasi ng One Piece, may mga sandata na tinatawag na Meito o mga sikat na sandata. Ito yung mga sandata na sumikat sa buong mundo either dahil gawa sila ng isang magaling na master swordsmith o di kaya dahil gamit o ginamit sila ng isang bihasang swordsman. Pero lilinawin ko lang hindi ito limitado sa mga tradisyonal na espada lang. Maaari ring mapasama rito ang iba't ibang klase ng hand-to-hand na armas katulad ng mga sibat, palakol, polearms at iba pa. Pero hindi lahat ng Meito ay pantay-pantay. Iba-iba rin sila ng kalidad at katibayan. Maraming factors na pwedeng makaapekto sa kalidad ng isang Meito, katulad na lang ng material na ginamit sa paggawa, pamamaraan na ginamit, o simpleng galing at talento ng master swordsmith na gumawa rito. Pero minsan ay yung mismong swordsman na may hawak sa mga espada ang nagpataas ng kalidad nila. May mga bihira raw kasi na kaso kung saan ang isang espada ay tumibay na lang pagkatapos itong gamitin ng isang magaling na swordsman. Ito nga yung mga sandata na naging permanenteng Black Blade. Hindi pa malinaw ang eksaktong proseso dito, pero pag-uusapan natin ito maya-maya. Dahil sa iba't ibang kalidad ng mga Meito bilang resulta ng mga factors na binanggit natin, nagkaroon ng 5 pangunahing klasifikasyon upang igrupo sila. Ang una at pinakamataas ay ang Supreme Great Blades. Binubuo ito ng mga pinakamatibay at pinakamataas na kalidad na sandata sa buong mundo. Kasalukuyan itong binubuo ng 12 sandata lamang. Sa ilalim naman ng mga ito ay ang mga Great Blades na sinasabing may kabilang na 21 na sandata. Ang pangatlo naman ay ang Skillful Great Blades na binubuo naman ng 50 na sandata. Ang pang-apat naman ay ang Great Blades na hanggang ngayon ay hindi pa natin alam ang buong bilang nila sa buong mundo. At ang pang-5 at pinakamababang klasifikasyon ay yung tinatawag na mga Ungraded, kung saan may pangalan ng sandata at itinuturi bilang Meito pero hindi sila kilala sa pagkakaroon ng mataas na kalidad o espesyal na katangian. Kagaya ng mga Great Blades, hindi rin natin alam ang buong bilang nila. Para sa video natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang pangalawang pinakamataas na klasifikasyon, ang 21 Great Blades. Pero kung interesado ka makinig tungkol doon sa ibang klasifikasyon, mag-subscribe ka na lang sa ating channel dahil pag-uusapan natin ang mga yan sa mga future videos natin. Simulan natin ang usapan sa Nidai Kitetsu. Mula sa magagaling na swordsmith ng Wano ay may isang espesyal na linya ng espada na tinatawag na Kitetsu Line. Bukod sa mataas ang kalibre ng mga espada na nagawa mula sa linyang ito, isa pang espesyal nilang katangian ay sila raw ay mga cursed swords o sinumpa. Ang sino mang gumamit sa kanila ay magkakaroon raw ng karumal-dumal na kamatayan. Kaya iniiwasan talaga mga espadang ito ng mga swordsman, kahit pa kilala na mataas ang kalidad nila. Sa buong kasaysayan ng Wano ay meron lang tayong 3 espada na kilala na nagawa mula sa Kitetsu Line. At iyong pangalawang ginawa at pangalawa rin na pinakamaganda ang kalidad ay pinangalanang Nidai Kitetsu. Ginawa raw ito ng isang magaling na swordsmith na ninuno ng Kozuki family. Una natin itong nakita sa posisyon ni Kozuki Sukiyaki bago ito hiniram ni Luffy sa Wano Arc. Noong nakita ito ni Zoro, agad niya itong ginusto na masuri dahil naramdaman niya agad na isa itong espesyal at mataas na kalidad ng espada. Nakita pa nga natin kung paanong nagawa ni Luffy na hiwain ang espada ng mga kalaban niya gamit ang sandatang ito. Kahit alam naman natin na wala siyang alam sa paggamit ng espada. Patunay lang kung gaano kataas ang kalidad ng Nidai Kitetsu. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Wano, ay ligtas naman na naibalik ang espada na ito kay Kozuki Sukiyaki na hanggang ngayon ay hawak pa rin niya. Sunod naman natin pag-usapan ang Wado Ichimonji na kasalukuyang pagmamayari ni Roronoa Zoro. Ginawa ang espadang ito ng isa na namang master swordsmith mula sa Wano na si Shimotsuki Kozaburo. 55 years ago, umalis itong si Kozaburo mula sa Wano kasama ang espada niya para maglakbay. Umabot sila hanggang East Blue kung saan sila nanatili at nanirahan sa isang komunidad na tinawag nilang Shimotsuki Village. Yung espada naman na Wado Ichimonji ay minana ng apo ni Kozaburo at kababata ni Zoro na si Shimotsuki Kuina. At noong hinamon siya ni Zoro na magduelo gamit ang mga tunay na espada, itong Wado Ichimonji ang ginamit niya upang pulbusin si Zoro. Noong namatay si Kuina, hiningi nga ni Zoro ang espadang ito mula sa tatay niya, na agad naman niyang binigay dahil na rin sa pagkakaibigan ni Zoro sa anak niya. Kung matatandaan natin, noong naglaban si Zoro at si Mihawk sa East Blue Saga, sa 3 espada ni Zoro, tanging ang Wado Ichimonji lang ang hindi nasira matapos tapatan ng Yoro ni Mihawk. Patunay lang ng katibayan ng espadang ito. Ang susunod naman na espada ay ang Shusui.
Ito yung espada na maalamat na figura mula sa Wano country na si Shimotsuki Ryuma. Hindi malinaw kung anong eksaktong panahon siya nabuhay pero malay natin, baka nga nabuhay pa siya sa panahon nila Joy Boy. Dahil sa husay niya sa paghawak ng espada, ay kinalala siya bilang sword god. Noong una raw ay mukhang normal lang na espada ang Shusui. Pero habang tumatagal raw na ginagamit ito ng master nitong si Ryuma, unti-unti raw nagbago ang itsura nito hanggang sa naging permanenteng black blade na nga ito, katulad na lang ng Yoro ni Mihawk. At hindi lang kulay ang nagbago, kundi pati ang tibay nito na sinasabing kahit apakan pa ng dinosaur ay hindi raw mababali. Hindi malinaw ang eksaktong proseso sa paggawa ng black blade, pero mukhang pwedeng maging black blade ang kahit anong espada basta may kalidad ang swordsman na gumamit rito. Hindi malayo na may kinalaman ito sa paglalagay ng malakas na haki ng user sa espada. Noong namatay si Ryuma, itinuri siya ng buong bansa ng Wano bilang isang maalamat na figura at itinuri rin ang espada niya bilang isang national treasure. Yun nga lang, noong pumunta ang Gecko Pirate sa Wano ay ninakaw nila ang bangkay ni Ryuma at pati ang espada nito. Binuhay nga ulit ni Gecko Moria ang katawan ni Ryuma gamit ang Devil Fruit ability niya at ipinagamit ang Shisui rito. Noong Thriller Bark arc, tinalo ang katawan na ito ni Roronoa Zoro at pagkatapos nito, ipinasa ng katawan ni Ryuma ang espada niya kay Zoro matapos makita ang talento nito bilang swordsman. Pagdating ng Straw Hat sa Wano, noong nakita ni Kozuki Hiyori na taglay ni Zoro ang nawawalang espada ni Ryuma na importante sa buong bansa nila, nakiusap siya na ibalik ito sa Wano at bilang kapalit, ibibigay na lang niya kay Zoro ang dating espada ng tatay niya na Enma. Pumayag naman si Zoro bilang respeto sa Wano. At dahil kaparehas naman ng kalidad ang pimalit na espada, na isa rin sa 21 Great Blades. Ngayon ay ligtas ng nakatabi ang Shisui sa Wano. Pero hindi naman malabo na muli itong gamitin sa inaharap ng isang karapat-dapat na swordsman mula sa Wano upang ipagtanggol ang bansa nila. Sunod naman natin pag-usapan yung ipinalit ni Zoro sa Shisui, ang Enma. Ang espadang ito ay gawa rin ng Wano Master Swordsmith na si Shimotsuki Kozaburo, na siya rin gumawa ng una na nating nabanggit na espada ni Zoro na Wado Ichimonji. Pero itong Enma ang tinuring niya na kanyang masterpiece. Bukod kasi sa pagiging matibay, may espesyal rin daw itong katangian na pursahang hinihigop ang armament haki ng sino mang gumamit rito. Kaya kung hindi mo ito kayang kontrolin, ay mauubusan ka ng haki at mabilis na manghihina. Bago ang Wano arc, ay tanging si Kosuke Oden lang raw ang nagawang makakontrol sa espadang ito. Noong namatay si Oden, ipinamana ito sa anak niyang si Hiyori. At gaya nga ng nabanggit na natin, inalok ni Hiyori na ipalit ang espadang ito para sa Shisui na hawak ni Zoro, na tinanggap naman ito. Nahirapan nga lang si Zoro noong una na kontrolin ng Enma dahil malakas nga ang paghigop nito ng haki. Pero noong unti-unti niya na itong napaamo, nakita natin ang bagsik nito. Noong laban sa Onigashima, kahit si Big Mom at Kaido ay napansin ang malakas na kapangyarihan na lumalabas mula sa Enma. At naalala pa nga ni Kaido si Oden mula rito. Gamit ang espadang ito, nagawa ni Zorong sugatan ang makunat na dragon form ni Kaido, katulad na lang noong ginawa ni Oden dati. Sa pagtatapos ng Wano arc, ipinahiwatig ni Sukiyaki na kung magawa raw ni Zoro na gawing black blade ang espadang ito, ay siguradong aangat ito ng klasifikasyon at mapapabilang sa mga Supreme Grade Blades. Ang susunod naman ay ang Ame no Habakiri na kasalukuyang hawak ni Kosuke Momonosuke. Ang espadang ito ay masterpiece ng mismong lolo ni Momo at dating pinuno ng Kosuke clan na si Kosuke Sukiyaki. Ipinamana naman ito ni Sukiyaki sa anak niya na si Oden, na kilala naman natin na isa sa mga pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Ito yung naging pangalawang espada ni Oden, kasama na yung una na nating nabanggit na Enma. Daladala ni Oden ang dalawang espada na ito sa naging adventure niya paikot sa buong mundo, kung saan siguradong nakabangga siya ng maraming malalakas na kalaban, kasama na sila Scopper Gaban at mismong si Whitebeard at Goldie Roger. Sa bandang huli, isa ang Ame no Habakiri sa mga espadang ginamit ni Oden sa naging duelo niya laban kay Kaido at nagawa pa nga niyang bigyan ito ng peklat. Kahit nakilala si Kaido sa pagiging matibay at halos invincible, ay tumagas pa rin ang atake ni Oden sa kanya. Patunay lang kung gaano kagaling si Oden at gaano katibay ang mga espada niya. Ngayong patay na siya, ipinamana ang Ame no Habakiri sa anak niyang si Momonosuke. Alam natin na wala pa ito sa kalingkingan ng tatay niya, pero siguradong tutulungan naman siya ng mga retainers niya na lumakas pa para pantayan ang tatay niya balang araw. Itong unang 5 espadang nabanggit natin ang opisyal pa lang na nakukumpirma na parte ng 21 Great Blades. Ibig sabihin, meron pang 16 na espada na parte ng klasifikasyon na ito na hindi pa nga nabubunyag. Pero sa puntong ito ng storya, napakarami na nating nakilala na swordsman at mga meito na kilala sa buong mundo. At kung gagamitin nating basihan itong unang 5 espada at pati kalidad ng mga swordsman na may-ari sa kanila,
Mukhang madali na lang rin nating mauhulaan kung sino pa yung natitirang 16 na swordsman na may hawak ng natitirang Great Great Blades. Dahil siguradong hindi nalalayo ang lakas at kalidad ng mga swordsman na ito sa mga swordsman na nabanggit na natin. Kung titingnan natin itong mga kumpirmadong Great Great Blades, kadalasan silang ginagamit ng mga individual na nasa Yonko Commander level ang lakas, katulad na lang ni Roronoa Zoro at Kosuki Oden. At kung iisip tayo ng mga swordsman na Yonko Commander level, isa sa mga una nating maiisip ay si Vista, ang dating 5th Division Commander ng Whitebeard Pirates. Siya nga raw ang pinakamalakas na swordsman sa buong Whitebeard crew, at mismong si Mihawk ay kilala siya, at kinilala rin ang lakas niya. Although malamang ay hindi naman pinakita ni Mihawk ang buong lakas niya sa Marineford, malaking achievement pa rin na nasabayan siya ni Vista ng ilang sandali. Base sa overall reputasyon at galing niya sa paghawak ng espada, hindi na nakakagulat kung itong dalawang espada na lagi niyang gamit ay parehas na Great Great Blades. Angkop lang na mga sandata para sa isang Yonko Commander. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon dahil hindi pa ulit siya nagpapakita pagkatapos ng Marineford War. Pero kung buhay man siya at bumalik pa sa storya, tiyak na doon na makukumpirma sa atin ang kalidad ng mga espada niya. Ang susunod naman ay isa ring swordsman na Yonko Commander, si Shiryu of the Rain. Hawak niya ang isang kumpirmadong Meito na nagngangalang Ryu. Gamit lang ang espada niya at galing sa swordsmanship, ay sinasabing meron siyang lakas na kapantay ni Magellan. At nakita naman natin ang kalidad ni Magellan kung saan mabilis niyang pinatumba si Blackbeard at buong crew nito. Bilang kasalukuyang Yonko Commander ng Blackbeard Pirates na malamang ay pinakamalakas na crewmate ni Blackbeard bukod kay Aokiji at posible rin na future ka-matchup ni Zoro, hindi na nakakagulat na may taglay rin itong Great Great Blade na kayang tapatan ng Enma at Wado Ichimonji ni Zoro. Ang susunod naman ay si Bogard. Kung hindi mo siya kilala, siya lang naman yung nagmumukhang right-hand man ni Monkey D. Garp. Hindi siya gaanong nakakakuha ng screen time, kaya marami ang nagsasabi na baka background character lang siya. Pero kung mapapansin nyo, lagi siyang nandoon sa mga importanteng laban ni Garp, katulad na lang ng God Valley Incident at Edwar. Nandoon rin siya noong nagkita si Garp at Straw Hat sa Water 7 arc, pati na rin noong ginawang estudyante ni Garp si Kobe at Helmepo. At nakita pa nga natin si Bogard na tumulong sa pag-iensayo ng mga ito. Parang lagi na nga lang talaga siyang kadikit ni Garp, na para bang right hand man siya nito. Katulad na lang ng posisyon ni Rayleigh kay Roger, Ben Beckman kay Shanks, o kaya Zoro kay Luffy. Hindi natin alam kung ano ang lakas niya o buong kapangyarihan, pero alam naman natin kung gaano kapili si Garp sa mga tagasunod. Kaya kung meron man siyang right hand man, hindi na nakakagulat kung isa itong malakas na swordsman na taglay ang isa sa 21 Great Great Blades. Balik naman tayo sa mga Yonko Commanders. Isa pang Yonko Commander na nakitaan natin na may taglay na isang Meito ay si Charlotte Katakuri, na taglay ang Meito na Mogura. Gaya nga ng nabanggit na natin, hindi naman limitado ang mga Great Great Blades sa mga tradisyonal na espada. Maaari ring mapabilang rito yung ibang hand-to-hand combat na sandata basta may talim sila, katulad na lang ng Trident ni Katakuri. Sa naging laban niya sa Whole Cake Island arc, hindi kinumpirma na parte ang sandata niya ng 21 Great Great Blades o ng iba pang klasifikasyon. Pero hindi naman ibig sabihin na siguradong hindi na parte ang Mogura sa mga ito. Sa totoo pa nga, ilang beses na tayong nakakita ng mga sandata na ginamit sa labanan, pero pagkatapos pa ng ilang taon o ilang arcs bago nakumpirma na parte sila ng isang klasifikasyon ng Meito, katulad na lang ng sandata ni Whitebeard o sandata ni Fujitora. Kaya maaaring ganyan rin ang mangyari sa Mogura ni Katakuri. Base sa overall lakas niya at impluwensya ng Big Mom Pirates, hindi na nakakapagtaka kung may hawak na dekalidad na sandata ang isa sa mga top commanders nila. Speaking of Big Mom Pirates, sunod naman natin pag-usapan ang isa pa nilang sweet commander na si Charlotte Smoothie. Kadalasan siyang nakikitaan na may daladalang longsword na ginagamitan niya ng kanyang Devil Fruit ability upang palakihin ito at bigyang kakayahan na higupin ang anumang likido mula sa mga kalabang nahihiwa niya. Although hindi siya nabigyan ng mahahabang labanan, di katulad noong ibang sweet commanders, malinaw na ipinapahiwatig sa atin na isa siya sa mga pinakamalakas na miyembro ng Big Mom Pirates. Kitang-kita naman sa title at bounty pa lang. Kaya angkop lang na may taglay rin siya na isang dekalidad na espada na kabilang sa 21 Great Great Blades. Syempre, hindi naman magpapahuli ang pangatlong sweet commander. Katulad ng mga kapatid niya, malamang ay may Great Great Blade rin itong si Charlotte Cracker. Meron siyang taglay na malaking espada na kumpirmadong isang Meito na nagngangalang Pretzel. At kahit mismong si Cracker ay pinagmamayabang ang kalidad at pagka-obra maestra ng espadang ito, na para bang parte talaga ito ng mga sikat na Great Great Blades. Sa naging laban niya kay Luffy, nakita natin kung paanong nagawa niyang sugatan gamit ang kanyang espada kahit pa ang katawan ni Luffy na balot ng malakas na haki sa Gear 4th form nito. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay miyembro ng kabilang Yonko crew, si King ng Beast Pirates.
Meron nga siyang taglay na isang kakaibang katana na may kakaibang design. May katangian kasi ito ng isang sword breaker, kung saan may ngipin ito na pwede niyang gamitin upang saluhin, lihisin at itapon ang mga espada ng makakabanggaan niya. Yun nga lang, sa pagtatapos ng laban nila ni Zoro, ay nagawa nga ni Zoro na sirain ang espadang ito gamit ang huli niyang atake. Kaya marami ang nag-akala na mababa lang ang kalidad ng espada ni King. Pero tandaan natin na kahit matibay ang mga Great Blades, maaari pa rin silang masira, lalo pa kung nakatapat sila ng mas matibay na espada o mas malakas na swordsman. Noong naglaban nga si Zoro at bangkay ni Ryuma sa Thriller Bark, binanggit ni Zoro na kung humaba pa ang labanan, baka masira ang Wado Ichimonji niya dahil sa tibay ng Shisui ni Ryuma, kahit pa isa rin itong Great Blade. Kaya kahit na nasira ang katana ni King, ay posible pa rin itong parte ng 21 Great Blades. Mas malakas lang talaga si Zoro at mas matibay ang mga espada niya. Isa pang Yonko Commander level swordsman na nakita natin sa storya ay si Building Snake, na isa sa mga officers ng Red Hair Pirates. Bukod kay Shanks, mukhang siya lang ang swordsman sa senior officers ng crew. Meron siyang 2 espada at gumagamit ng tinatawag na juggling two-sword style swordsmanship, kung saan pinaglalaroan niya ang kanyang mga espada habang tumatalon at gumagamit ng mga acrobatic moves. Paulit-ulit na pinapahiwatig sa atin na itong mga officers ng Red Hair Pirates ay mas malakas raw sa officers ng ibang Yonko crew. Kaya maaasahan natin na bigatin rin itong si Building Snakes. Angkop lang siguro kung meron siyang hindi lang isa, kundi 2 Great Blades. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay hindi lang officer ng isang Yonko crew, kundi officer ng mismong Pirate King crew, si Scopper Gaban. Minsan palang magpakita sa storya itong si Gaban, pero hindi na siguro natin kailangan pagdudahan ng lakas niya. Gumagamit siya ng 2 palakol bilang pangunahin niyang sandata. At malamang, kagaya ng karamihan ng miyembro ng Roger Pirates, ay wala rin itong Devil Fruit at umaasa lang sa kanyang pisikal na lakas, haki at galing sa paggamit ng armas. Noong nagbanggaan ng Whitebeard at Roger Pirates, siya yung pinakita sa atin na nakaduelo ni Kosuki Oden. At gaya nga ng nabanggit na natin, yung 2 espada ni Oden ay parehas na kumpirmadong parte ng 21 Great Blades. Kaya hindi na malabo kung gumamit rin si Gaban ng 2 Great Blades upang tapatan ang 2 espada na ito. Ang susunod naman ay isang tauhan na maaring hindi nyo masyadong kilala, si Hanafuda, King of Lizards. Siya ay dating miyembro ng Shichibukai bago siya talunin ni Firefist Ace. Kaka-reveal lang ni Oda sa pangalan niya sa isang recent SBS noong tinanong siya tungkol sa Shichibukai na tinalo ni Ace. Meron raw itong isang Kurashigama, isang tradisyonal na Japanese weapon na isang patalim na nakalakip sa isang kadena. Kung nanonood kayo ng Demon Slayer, kaparehas ito ng armas ni Gyomei. Binanggit rin ni Oda na mahilig itong si Hanafuda na mangolekta ng mga Asian Soan fruits. At alam naman natin kung gaano ka-rare ang ganitong klase ng Devil Fruit. Kaya kung kayang makaipon ni Hanafuda ng mga ganyang prutas, ay di malayo na nakakuha rin siya ng isang rare na sandata na mataas ang kalidad katulad na lang ng isang Great Blade. Ang susunod naman ay isa ring dating Shichibukai, si Edward Weevil. Ipinapamalita ni Weevil na siya raw ay anak ng dating strongest man in the world na si Whitebeard, although marami ang duda rito. Pero hindi may kakaila ang lakas niya, na kahit si Kizaru ay sinabing maikukumpara sa isang batang Whitebeard. May taglay si Weevil na isang naginata nakahawig noong naginata ni Whitebeard, na alam naman natin ay parte ng 12 Supreme Great Blades. Dahil mukhang gustong-gusto niya talagang kopyahin si Whitebeard, posible na naghanap talaga itong si Weevil ng dekalidad na naginata upang kopyahin ang sinasabing tatay niya. Baka nga sa parehas pa na linya nang galing itong sandata niya, katulad na lang ng Kitetsu line, na binanggit nga natin na ang Nidai Kitetsu ay pangalawang bersyon lang at may 2 pang espada na nanggaling sa linyang ito. Ang susunod naman ay si Vice Admiral Gion. Meron siyang mate na tinatawag na Konpira. Pinsan pa lang siya nagpapakita sa storya, pero ang nakakabilib sa kanya ay noong time skip, isa raw siya sa mga pinag-iisipan na i-promote sa posisyon ng Admiral. Hindi nga lang natuloy at napunta ito sa huli kila Issho at Aramaki. Pero kahit na ganun, sa dinami-dami ng Vice Admiral ng Navy, the fact na isa si Gion sa na-consider upang gawing Admiral ay isang patunay lang ng lakas niya. Malamang ay malapit na sa Admiral level ang lakas niya, kaya malaki ang posibilidad na ang Konpira niya ay isang Great Blade. Ang panghuli naman sa ating listahan ay isang tauhan na hindi pa opisyal na pinapakilala sa storya, isang di pa pinapangalanang miyembro ng Holy Knights. Ilang beses pinakita sa atin ni Oda ang anino ng isang Holy Knight member na nagpayanig sa maraming One Piece fans. Yung tindig at hugis kasi ng tauhang ito ay medyo kahawig ng kay Red Hair Shanks. At hindi lang katawan, kundi pati yung espada ni Shanks na medyo kakaiba yung hugis ng hawakan ay kaparehas rin ng aninong ito. Kaya nga noong lumabas ang chapter na ito ay medyo nayanig ang mga One Piece fans at naging usap-usapan pa nga na baka raw traitor talaga si Shanks para sa world government.
Noong ipinakilala na si Garling bilang pinuno ng Holy Knights, marami nagsabi na baka anino niya lang ito kaya kahawig ng kay Shanks dahil malamang ay magtatay naman sila. Pero kung titingnan nating mabuti, madaling makilala ang mukha ni Garling dahil hugis buwan nga yung buhok niya. At kahit yung espada niya ay iba rin doon sa anino dahil medyo tuwid yung hawakan habang ba-curve naman yung hawakan doon sa anino, kaya mukhang hindi ito si Garling. Sa lumipas na chapter 1121, mas pumayapa na ang isipan ng marami dahil lumitaw na naman ang aninong ito. Pero ang kagandahan, sa parehas na panel ay pinakita rin si Shanks at pati si Garling. Kung si Shanks talaga ito, bakit naman dodoblehan siyang i-drawing ni Oda sa isang panel lang? Kaya malinaw na ibang tauhan ito. Ngayon kung sino man itong aninong ito, kung kakambal o kamag-anak ba siya ni Shanks o nagkataon lang na magkahawig ang hubog nila, aabangan na lang natin yan. Pero ang malinaw ay isa itong tauhan na parte ng mga Holy Knights at baka nga naging bago pa nilang leader pagkatapos ma-promote ni Garling. Kaya malamang ay nagtataglay ito ng matinding lakas. At hindi na malabo kung itong espada niya nakahawig ng Gryphon ni Shanks ay parte ng 21 Great Blades. Baka nga sa parehas pa ito na linya ng galing kaya kamukha ng Gryphon ni Shanks, katulad na lang ng mga Kitetsu Blades. Ipapaalala ko lang sa 21 na sandata na binanggit natin ngayong araw, 5 pa lang dyan ang kumpirmadong parte ng 21 Great Blades. Yung natirang 16 na binanggit natin ay teorya lang natin base sa reputasyon at lakas ng mga swordsman na gumamit sa mga sandatang ito. Kung may mga tauhan na sa tingin mong nawawala sa listahan natin, tandaan mo na isa lang ang 21 Great Blades sa 5 klasifikasyon ng mga Meito. Kaya baka naman nasa ibang klasifikasyon yung mga tauhan na naiisip mo. Kaya mag-subscribe ka na rin sa ating channel dahil gagawan rin natin ng video yung ibang klasifikasyon. At kung may mga sandata at swordsman na sa tingin mo sa listahan talaga na ito na babagay, i-comment mo na lang yan sa baba.